Hi, good morning! Ito yung time na papunta ako ng airport. Bali, hinatid ako ng anak ko at saka ng kapatid ko sa airport. And then, ito yung itinerary ko. Manila to Kuala Lumpur, Kuala Lumpur to Melbourne. Ngayon, boarding na ako papuntang Kuala Lumpur. AirAsia yung sasakyan ko. This is my first flight. So, hindi ko na video lahat ng process kasi madami akong dala-dala. At the same time, mag-isa lang ako. And hindi din ako sanay sa mga pasikot-sikot dito kaya nangangapa pa ako. Pero so far, okay naman. Yung sa immigration, okay naman yung mga tanong nila. Nasagot ko naman sila lahat kasi mga basic lang naman yung mga tinanong. Complete din yung mga papers na dala ko kaya hindi ako nagka-problema. Siguro mga 2 minutes lang siguro akong tinanong tas okay na. Tas tinignan lang yung passport ko, yung visa ko, yung ticket ko, tsaka yung boarding pass. Yun, pinalampas na nila ako sa immigration. Bali, alauna yung flight ko pero pumunta kami dito ng 6 a.m. ng umaga para hindi malate sa plane. Bali, nakarating kami dito sa airport ng around 9:30 I think. And then, diretso check-in na ako. Tapos, wala din akong bagahe na check-in. Bali, hand carry lang yung dala ko kasi magagahol ako sa oras kapag nag-check-in pa ako ng baggage kasi kaunti lang yung oras ko ng layover sa Malaysia. So, para hindi na ako ma-hassle, kaunti lang yung dinala kong gamit. And then, plan ko na lang na bumili sa New Zealand ng ibang gamit. And then, nahirapan lang ako dun sa paglagay ng hand carrier ko dun sa overhead storage kasi mabigat yung dala ko. Feeling ko hindi siya 7 kilos. yun lang dapat yung allotted na hand carry. Pero feeling ko lampas 20 kilos yung dala ko. A good thing naman hindi siya winay dun sa nung pagkuha ko ng boarding pass, hindi nila winay. So, ngayon, sacrifice lang talaga dun sa bigat ng dala. Pero may tumulong naman sa akin na maglagay dun sa taas kasi hindi ko siya abot. Yun pala yung disadvantage nun kapag may dala kang hand carry. Kapag mataas yung lagayan sa taas, hindi taas mabigat pa yung dala mo. Hassle talaga. So far naman, naging smooth naman yung biyahe ko papuntang Malaysia. Tapos bago pala ako magpunta sa gate ko, kumain muna kami ng family ko sa fast food chain. Pero nung kumakain kami parang wala akong gana. Di ko sure kung sa excitement o kinakabahan ako kasi first time ko mag-travel abroad at sumakay ng plane. And then, sa plane naman, okay naman yung accommodation nila. Nasa may window seat ako. Kaso lang yung window ko, ang daming gas-gas. Kaya hindi masyadong maganda yung kuha ko ng sa labas. So far, sa katabi ko naman, babae yung katabi ko, and marami din kami na pagkwentuhan. Tsaka
Tsaka mabait yung katabi ko, kaya okay lang. Parang nalibang din ako dun sa biyahe. And then, nakatulog din ako afterwards noon. Past 5 na kami nakarating sa Malaysia. Pero nakalabas ako dun mga 5:40 I think. Kasi, pinauna ko muna yung mga ibang pasahero sa unahan. Medyo nasa likod kasi ako. And then, paglabas ko ng plane, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang ginawa ko, sinundan ko lang yung mga signages nila para sa international transfer. So, hindi ko na kailangan kumuha ng boarding pass kasi same plane lang din yung sasakyan ko. Mas malaki nga lang siya compare dun sa nauna kong sinakyan. AirAsia din siya. And then, halos na-consume lang yung layover hours ko dun sa paglalakad papunta dun sa susunod na gate ko. Kasi sobrang layo. Tapos siguro pagdating ko dun sa gate ko, mga 20 minutes lang ako naghintay. Tapos nag-boarding na ulit yung next plane ko. Bali yung susunod kong plane, Kuala Lumpur to Melbourne, AirAsia din. It will take 7 hours travel. So, dito nakakaramdam na ako ng gutom. Hindi rin ako nakakain nung habang naghahanap ako ng gate kasi inaalala ko baka maiwan ako ng plane. Sayang naman yung plane ticket na binili ko. Tsaka hindi pwedeng ma-late gawa ng connecting flight kasi ako, tsaka self-transfer. Bali, ang boarding pass lang na meron ako yung hanggang Melbourne lang. Tapos after, kapag nasa Melbourne na ako, dun pa lang ako kukuha ng boarding pass ko papuntang New Zealand. So far naman, okay naman yung travel ko kasi lang napakasakit pala sa paa maglakad sa sobrang layo ng nilalakad. Imagine yung buong layover ko na halos 1 oras doon lang siya nagamit sa paglalakad. And then nung nagka-transfer naman ako, smooth na lang naman siya kasi in-scan lang naman yung bagahe ko. Tapos pagpasok ko dun sa boarding gate, may tinanong lang sila kung bakit hanggang Melbourne lang yung boarding pass ko. Sabi ko dun pa lang ako kukuha ng boarding pass sa Melbourne. And yun, smooth naman siya. Tapos ang maganda pa dun, sa window seat ulit ako nakaupo. Tapos babae din yung nasa katabi ko. Foreigner siya, tsaka mabait din. So, nagka-problema lang ako nung kakain na kasi nasa may likod kami. Ang inuuna nilang servan yung nasa mga business class, yung sa unahan. Ako gutom na. Tsaka yung katabi ko tingin dun sa brochure. So, nung nakalapit na sa amin, yung first na cart, sabi, ang nasa kanila daw yung may mga pre-meal, yung mga binayaran na bago mag-flight. So, naghintay ulit kami ng panibagong cart. Nasa unahan pa siya. Siguro, nakakain ako mga 11 na. Sobrang gutom ko na nun. Ang in-order ko yung mushroom soup kasi parang gusto ko nang mainitan yung sikmura ko. Tsaka,
Ang in-order ko, chicken ata yun, tapos parang may spices ng Thai. Hindi ko siya nagustuhan. Siguro dahil hindi ako sanay sa Thai spices, wala kasi mapagpilian na yun lang kasi yung nakita ko sa picture na medyo makakain ko, pero hindi ko din pala nakain. So yung soup lang yung kinain ko. So after no, natulog lang ako, tapos pagising ko, nakita ko na nga itong City of Light. Hindi ko sure kung nasa Australia na ba kami nito. Okay naman yung mga laboratory nila. Malinis, tsaka hindi siya yung mabaho. So far, ang experience ko dito, masasabi kong comfortable ako, tsaka yun ang naging issue ko na naman dito, yung paglagay ng luggage ko sa taas. Buti na lang nauna ako magpasok ng airplane. Meron doon isang matanda, tinulungan niya ako na buhatin yung bag ko. Tapos nung pagbaba naman, tinulungan naman ako ng Indian ata na ibaba yung bag ko sa sobra kasi talagang taas, nakatingkayad na ako, hindi ko maabot. So ngayon palabas na ako ng airplane dito sa Melbourne. Yung problema ko na naman dito kung paano ako kukuha ng boarding pass. May plane ticket ako, tapos kukuha ng boarding pass. So ang ginawa ko na naman dito, instinct yung ginamit ko. So sabi ko sa sarili ko, hindi pwede ako mag-international transfer kasi wala pa akong boarding pass. So lumabas ako ng immigration. Sa immigration, tinanong ko na lang doon kung saan ako pwedeng kumuha ng next boarding pass ko. Approachable naman sila, kaso lang dumudugo yung ilong ko kaka-English. So far, nung pagdating ko dun sa pagkuha na ng ticket, kuha naman siya ikaw yung mismo kukuha dun sa machine, hindi na kailangan pupunta dun sa check-in counter. So ngayon ang flight ko ay Melbourne to Christchurch via Air New Zealand. Naghintay lang ako ng mga 3 hours ata bago mag-boarding. So dito sa Air New Zealand, sobrang ganda ng airplane nila. Pero monitor sa harap, and then may pa-coffee sila free, and then may pa-candy din, tsaka yung kanila safety measure nila, dinidemo nila sa harap, tapos meron din silang presentation on screen. So ngayon dito sa plane, swerte ulit ako kasi nasa gitna ako, tapos yung katabi ko sa may window seat wala. So lumipat ako dun sa may window seat, kaya nakakuha ako ng magandang pwesto. So ayan, yung bintana nila wala ng mga scratches, kaya nakakuha ako ng magandang video. So pagkarating namin dun sa taas, sobrang na-amaze ako dun sa mga clouds kasi sobrang linaw niya, tapos basta nakaka-amaze siya. Tapos natulog lang ako throughout the flight, tapos nung malapit na kami dun lang ako nagising. May kwento pa pala ako.
yung bago ako mag-boarding, time na kasi yun para mag-board. Kasi lang, napansin ko dun sa katabi ko, saka dun sa ibang mga pasahero, dun sa kahilera ko. Iba yung boarding pass nila. Sa boarding pass ko kasi, na nakalagay ang gate ko 16A. Tapos, magtataka ako, iba yung boarding pass nila, ibang kulay. So, parang ibang plane yun. Tapos, sa kabila naman, nakita ko parang kamukhaan ng boarding pass ko. So, ang ginawa ko, pumunta ako dun sa may likod kasi hindi kita yung monitor dun sa may upuan ko. So, pagkakita ko, wala, nagbago yung gate ng flight ko. Buti na lang, yung gate na pinaglipatan, katabi lang. So, ang ginawa ko, pila kaagad ako dun sa kabila sa 16B. Tapos, parang nagdadalawang isip pa ako kung yun ba talaga yung gate ko, ganyan. Tapos, hanggang sa makaupo na ako dun sa upuan ko. Eh, may monitor kasi dun, di ba, sa harap ko. Tinignan ko yung flight details. Tama naman. Parang dun lang ako nakahinga ng maluwang. So, yun lang. Ang advice ko lang din sa magta-travel. Kailangan monitor din yung gate number nyo. Hindi ko din kasi narinig yung yung announcement na mag-change ng gate. Siguro gawa ng antok na ako sa nung time na to. Kahit nakatulog ako dun sa plane, parang iba pa din yung tulog. So, ito yung clouds na sinasabi ko sa inyo na napakaganda. Tingnan mo naman. Nasa ibabaw kami ng clouds. Ito yung time na nagising na ako. Natulog kasi ako sa flight. Tapos, dito ako na sobrang na-amaze. First time ko kasi makakita nito. Para siyang mga frozen mountains. Sa taas, pag titingnan mo siya, parang ang liit-liit nila. Parang kaya mo siyang akyatin kapag nag-mountain climbing ka. Pero pag nasa baba ka na, sobrang taas nila na hindi sila basta maaakyat ng tao pag walang proper gear.
So, ito na yung time na nag-announce na yung pilot na maglalanding na sa Christchurch Airport. Ang problema ko na naman dito, kung paano ko kukunin yung bagahe ko sa taas. Kanina, nung pagsakay ko, wala akong mahingian ng tulong para maiakyat ko yung bag ko. Kinilo ko kasi yun nung nasa Melbourne ako. Nasa halos 22 kilo siya. So, kanina, nung pagpasok ko, wala akong mahinga ng tulong. Ang ginawa ko, puwersa ko yung sarili ko na mailagay ko yung maleta ko sa taas. So, kinaya ko naman. Ang lakas ko pala. Tapos, nung paglanding nito, tinulungan naman ako nung isang Malaysian ata yun. Babae siya. Tinulungan niya ako. Matangkad kasi siya. Tapos tinulungan nila ako magkaibigan. Siyempre, nag-thank you ako dun. Kasi hindi ko talaga alam kung paano ko kukunin yung baggage ko. Yung mga nasa likuran namin, nauna nang lumabas. So, ito pala yung itsura ng New Zealand. Ang ganda ng mga landscape nila. Nililipang ko lang yung sarili ko sa mga nakikita ko sa labas. At syempre na-excite din ako na makasama ko ulit si husband. So, ngayon, ayan, for landing na siya. Malapit na kami mag-landing. So, dito pala sa New Zealand, mahigpit sila sa biosecurity. So, huwag na kayong magdala ng mga pagkain, lalo na yung may mga baboy, ganun. Tsaka, bawal din magdala dito ng mga sapatos na may dumi. So, ngayon, passing na ako sa immigration. Unti lang naman yung tinanong nila. And, mahigpit lang talaga sila sa biosecurity. Yan, dumating na ako sa airport and sinunda ako ng husband ko. Thank you for watching.